Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we're going to use the pot that we have received as a Christmas gift from our friend, Miss Josephine Bauyan. Ito yung YT channel niya. Please do subscribe and follow her channel. And I have learned na yung pot is binili niya pala from Pot Mama. And then she sent it to me as a gift. Thank you so much, Ate Jo. And we will review yung mga pots na galing kay Pot Mama. So I have decided to repot this jade plant na nakatanim din sa clay pot, pero it's a big one and it was placed in a rain or shine area. And napansin ko parang hindi na masaya yung jade plant ko, so I'm planning to repot it dun sa pot na galing kay Pot Mama na niregalo sa atin ng ating kaibigan na si Ate Jo. So, ito yung pot from Pot Mama. It's a clay pot. I think it's around 5 inches in diameter. Tatlo sila na pare-pareho yung design. So, let's start potting our jade plant to the pot. Pot from Pot Mama is actually good quality. Hindi siya glazed pot na makinis or shiny. Pero, yung pagkakagawa niya is masasabi mong maayos. Hindi rin siya masyadong manipis at hindi rin siya sobrang kapal. And, nung in-unbox ko rin itong mga pot na to, it is well packed. Talagang sobra yung bubble pack at saka mahigpit yung pagkakatip na kahit umalog yung box, hindi talaga mababasag yung pot. So, na-receive ko tong 3 pieces na big pot and 3 pieces na small pot na wala kahit anong chips or nabasag sa kanila. So, I'm using the usual soy mixture that I use also for my succulents and cacti. It's 50% loam soil and 50% pumice stone. So, the loam soil is composed of garden soil, vermicast, carbonized rice hull, and rice hull. And then, I added some Akadama soil para mas madali siyang mag-root. So, yung Akadama soil is originated from Japan and it is usually used for succulents and bonsai. Gusto ko kasing i-bonsai actually yung aking jade plant kaya nilipat ko siya dito sa mas maliit na pot na galing kay Pot Mama. So, ayan, madali lang naman siya ipat, kaya lang medyo natutumba siya. So, I think I have to put a stone to support the jade plant para hindi siya matumba. So, perfect yung pot para sa jade plant ko. So, I put 2 stones to support the jade plant. So, yung jade plants ko nasa rain or shine area. So, parang napansin ko yung mga leaves na may mga black spots. So, I'm not sure if it's a fungus. But I'm going to spray alcohol all over it after ko siyang ipat para to kill any bacteria or pests kung anong meron dito sa aking jade plant. So, I'm putting Akadama soil as a top dressing. Although it's quite expensive, pero I guess it's a perfect topsoil for this pot and for this bonsai arrangement of jade plant. So, ang ganda, bumagay yung jade plant and yung Akadama soil sa pot na bigay sa atin ni Ate Jo. Ate Jo, thank you so much. Please do subscribe to our channel, Josephine Bauyan. Plantita rin siya and marami din siyang ibang binavlog, travels. Actually, hindi ako nagre-repat talaga ng mga succulents or plants ko pag wetting soil. But since it's been raining for how many days already and I have to repot this jade plant. So, let's pot the next one to the next pot. So, itong second pot na parang medyo shiny yung pagka-paint niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung dalawa is quite dull yung color. Maganda rin kahit dull kasi parang perfect siya sa mga ganitong ibobonsai na jade plant. And okay din naman kung shiny. So, syempre, choosy pa ba tayo? We are so blessed na nga kasi we receive a gift from a friend. So, ganun madali lang naman mag-repat. Ang maganda pati sa pot ni Pot Mama is that paliit yung ilalim niya and then pa-wide yung opening niya. So, mas madaling ipat kasi pag ganito yung mga pot, maluwang yung pinaka-opening o yung pinaka-bunganga ng pot. So, mas madali mong maipapasok yung plant and isa pa, matipid siya sa soy mix kasi paliit yung ilalim niya. So, yung Pot Mama, nakikita ko na to sa FB pero I never tried visiting their FB page kasi I usually buy my pots online, Lazada and Daiso Japan.
And I also usually buy plastic pots kasi minsan natatakot ako na yung clay pot is madaling mabasag. But this kind of pot, parang tingin ko matibay siya. Hindi siya yung madaling mabasag kasi yung clay pot na nabibili ko sa Daiso Japan, medyo manipis siya. Although good quality din naman yun and maganda rin siyang gamitin. But this one is quite hard na kind ng clay pot. So I think it's good quality. And napanood ko din na binlog pala to nung isang friend ko na si Sisi Mitch. Hi Sisi Mitch, please do subscribe to her channel. Everything Nice at Mitch, Succulent Love. So binlog niya din si Pat Mama doon. So nakita ko din na magaganda yung pots na nabili niya. I think she bought it sale 140 per 3 pieces. And then, yung latest vlog niya is nagbigay si Pat Mama sa kanya ng free gift na na-surprise talaga siya and she was very touched. So actually, miss sorry itong pot na to eh. Kasi, syempre nung na-receive ko yung gift, sinend ko yung picture dun sa aking friend na si Ate Jo na para ipakita sa kanya na na-receive ko na yung gift niya and then it was in good condition, walang basag, walang chips, yung pots. And then I was surprised to hear na hindi pala ito yung order niya. So nagkamali si Pat Mama nang sinend sa akin. Hindi actually ito yung binili ng friend ko. Pero sabi ko kay Ate Jo, no need to worry kasi the pot was so nice and beautiful. So, actually, nagustuhan ko talaga yung pot. And then sabi ko, it's up to you na lang Ate Jo kung magre-refund ka ba kay seller. So, Ate Jo informed the seller na mali nga yun na ipadala sa akin. And the seller was good enough to refund kung magkano yung discrepancy yata ng pot na in-order niya dun sa pinadala sa akin. And maayos kausap si seller, sabi ni Ate Jo. So, hindi ko naman talaga actually nakausap yung seller, but according to the chat that I had with Ate Jo, is mabait si seller. And then, the seller was trying to offer Ate Jo to replace yung pots na pinadala without any payment. So, SF na lang yung babayaran ni Ate Jo. But, syempre, si Ate Jo as a kind-hearted person too, ayaw niyang samantalahin yung pagiging mabait ni seller. Okay na sa kanya yung nagustuhan ko yung pot. Actually, I really love the pot kasi ang ganda niyang gamitin for bonsai. And then, pwede siya sa succulents. Actually, nakikita ko most of the times ang ginagamit yung pot ni Pat Mama sa mga posts sa FB for gymnos, astro. So, parang bihira lang ako nakakita na ginamit for sake. So, assessing the pots, it's nice, it's good quality, matibay, maganda magpaksisala. I can recommend Pot Mama as a seller for the pots. So, I don't personally have conversation with the seller and I don't personally order these pots, but I can say na good quality pots nila. So, before I flex to you yung mga plants na naipot natin sa pot from Pot Mama, I would like to say thank you so much, Miss Josephine Bauyon, for these clay pots. It was so nice. I really love it. Thank you so much. More blessings to you. And I also recommend this seller, Pot Mama. Please do visit her FB page and try nyo din bumili sa kanya. Maybe I will try next year to buy some pots from Pot Mama para magkaroon naman din ako na experience since magaganda talaga yung pot ni Pot Mama.
So let's have a final look of each pot and plants that we have potted today. Enjoy watching! So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.